bumalik sa tulong ng Panginoon at ganun din sa ating chairman. Kaya ngayong umaga, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Dakila at mapagpalang Diyos sa umagang ito, patuloy mo po kaming samahan, patuloy mo po kaming ingatan. Ang iyong mga salita ay maging pagpapala po sa aming buhay. Salamat po, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay? At maraming salamat sa inyo lahat na nariyan, naabot ang tinig na ito. Nais ko po ibahagi sa inyo ang pag-ibig ng ating Panginoon. Naalala niyo po ba nung isang araw at nung nakaraan ay ang mensahe po natin ay patungkol sa kaganapan na nangyayari sa ating daigdig. Ang tanong po ay mayroon bang inalaman ng Diyos doon? Mayroon po. At minsan hinayaan ng Panginoon na mangyari ang mga iyon dahil para mga tao ay makakilala muli sa Kanya. Kasi hindi naman po ako nag-ano kapag mayroong mga disaster o mga ganyan, ay ang mga tao talaga nagkakaisa. So mayroon man wala, mga minamahal na kapatid, dapat po tayo magkaisa sa ating Panginoon. Okay? So yan po, at alam ko po na tayo po nakikinig ngayong umaga, saan ka man, naroon ka man sa tahanan, o nandiyan ka man sa gitna ng daan, nais kong sabihin po sa inyo, mahal po tayo ng ating Panginoon. So ito po yung mensahe natin ngayong umaga. Dito po sa aklat ng Juan 3:16, gusto ko po na ilinaw ulit po sa inyo, masabi natin basic, pero may kaugnayan po ito sa ating Panginoon. Sabi po rito sa Juan 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ang tinutukoy kong sanlibutan dito, ikaw at ako, tayo pong lahat. O, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak. Sino po yun? Walang iba kundi ang ating Panginoon. At ang sabi ron, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So mga minamahal na kapatid, nais kong idiin sa inyo yung pag-ibig ng Diyos. O, yung pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Kahit sino ka pa, ano ka pa, mahal tayo ng Panginoon. Alam niyo po, napakabuti ng ating Diyos. Bakit ko po nasabi? Dahil yung kanyang buktong na anak ay binigay sa atin. Dahil para po sa ating kaligtasan. Para hindi tayo mapahamak. O, at doon pa ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So ito po yun. Ito po isa sa pinakakilala at pinakamagandang talata sa Biblia na sinasabi dito ang pag-ibig ng Diyos ay napakalaki at walang kondisyon. Handa niyang ibigay ang lahat para sa atin. Walang kondisyon, kapatid. Amen. Sabi nga ng banal na kasulatan, kayong mga napapagal at lubang nabibigatan ng inyong pasanin, kayo ay magsilapit sa akin. So wala po siyang pinili o anumang reliyon. Hindi po tayo bumabase sa reliyon, bagamat magandang mayroon kang kinasasapian o pinapuntahan, pero ang nais ng Diyos po ay ang ating relasyon sa Kanya. Alam niyo po, ang relasyon, katulad ng isang mag-asawa, katulad ng mga anak, may mga relasyon po yan. Kaya ang Diyos ay naghahanap ng relasyon sa atin. O ano po ba ibig sabihin ng relasyon? Ang relasyon po, pagkagising mo sa umaga, mag-pray tayo, magpapasalamat tayo na sa lahat ng ginawa natin sa buong maghapon o ilang linggo ay buhay pa tayo. So, pag nakita ng Diyos yan, na please mo ang Diyos, ay hindi ka pwedeng hindi pagsalain. Mga minamahal na kapatid. So yan po, ito po ang nais ng Diyos sa atin. Kaya niya ibinigay ang kanyang anak para sa ikaliligtas natin. Hindi para kung anuman. O para maligtas tayo at sumampalataya tayo sa kanya ay hindi tayo mapahamak. Ang ibig sabihin po ng mapahamak dito po yan. Sa ginagalawan natin, lagi may proteksyon ka. Ako po'y naniniwala kapag tumawag tayo sa ating Panginoon, hindi pwedeng hindi ka dinggin, mga binamahal na kapatid. Sino pa man, ano pa man, ay pakikinggan ka ng ating Panginoon kung totoo, kung totoo ang iyong puso sa Kanya. So yan po. So una, ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Hindi lang po yan sa akin, kanino man, para sa lahat. Minahal niya po. Kahit makasalanan ka, wala naman hong perfect.
na tao. Isa lang ang perfectong tao na nakilala ko, walang iba kundi ang Panginoon. Lahat po tayo, maging ako, kapatid, sa Panginoon. Hindi minsan magandang kondisyon, pero salamat, mayroong gabay. Walang iba kundi ang Espiritu Santo, ginagabayan po kami. Tayo, lahat, mga minamahal ang kapatid. So, ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Mga kapatid, tandaan natin ang sinasabi ng talatang ito, para sa sanlibutan ang kanyang pag-ibig. Sanlibutan yung mga tao na hindi kumikilala sa kanya. Alam niyo po ba, noong unang panahon, sa panahon ko, way back 1980s, hindi ako kumikilala sa Diyos. Wala po akong Diyos. Kaya kung ano-ano ang pinaggagawa ko, wala sa kaisipan, wala sa ano. Dahil ang Diyos pala, nung ako lumapit sa Kanya, inayos niya po ang buhay ko. At hanggang ngayon, 2026, patuloy pa rin kaming naglilingkod ng ating buong pamilya sa ating Panginoon. Ganun po kabuti ang pag-ibig ng Diyos, mga minamahal na kapatid. Hindi ito para sa ilan lamang, hindi ito base sa kung gaano tayo kabuti o kung ano ang nagawa natin. Hindi po. Dahil sabi ko nga po, sabi ng Biblia, sa na walang matuwid kahit isa, ang lahat ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Amen? So, salamat sa Panginoon sa kanyang pag-ibig. Kaya para sa inyo, para sa akin, para sa lahat ng tao sa mundo, yan po ang pag-ibig ng Diyos. Minahal niya lahat. Niyakap niya lahat. O, ang problema nga lang, ito po. Alam niyo po, minsan, totoo po ito Minsan, naalala lang natin ang Panginoon pag mayroon tayong problema, pag mayroon tayong mga lalahanin, pag may mabigat na mga bagay na minsan hindi natin nakaya, doon lang natin siya naalala, ano po. Pero tandaan natin, mula noon hanggang ngayon, lagi ka rin naalala ng Diyos, hindi ka nakakalimutan. Minsan tayo pong nakakalimutan, ano po, sa ating buhay. Kaya ito po ang napakaganda na mayroong paalala sa atin na mahal tayo ng ating Panginoon. Tandaan natin po yan. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, ikaw po na nakikinig ngayon, nasa iyong tahanan, nasa sa labas, nais ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya. Amen. Sapagkat mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Praise the Lord. Pangalawa, sabi rito, ang pag-ibig ng Diyos ay tunay at totoo. Hindi po fake. Minsan ang tao, pagkaharap mo okay. Pero pag nakatalikod ka na, nandun na yung talagang grabe, di po ba? Pero ang Diyos totoo na nagmahal sa akin. Amen? Sa aking buhay, ako po yung nagpapasalamat kasi ng unang panahon, babalikan muli yung unang panahon, wala talaga akong Diyos. Hindi ko kinikilala ang Panginoon. Amen? Pero salamat sa grace, kanyang biyaya, sa kanyang habag, nakakilala po ako. I know, ngayong umaga, ikaw na nakakarinig ngayon, isa kang Kristiyano, huwag kang aayaw. Kapatid, patuloy kang maglingkod sa Panginoon. Huwag kang bibigay. Amen. Dahil sabi ko nga noong unang pangangaral ko, malapit na dumating ang Panginoon. Sabi niya, magkakaroon ng wakas kapag ang lahat ng tao ay nakarinig na ng mabuting balita. Ito na po ngayon. Kumbaga, nasa pintuan na si Jesus, kakatok na lang. Jesus is coming. Amen? So, anong gagawin natin mga Kristiyano? Patuloy tayo lumakad ayon sa kalooban ng Diyos. Ayon sa kabanalan ng Diyos. Hindi man tayo banal, hindi tayo perfecto. Pero to become a perfect, kasi mayroon tayong Diyos. Amen? Sabi niya kasi sa huling panahon, hallelujah, ang lahat ng tuhod ay luluhod, ang lahat ng labi ay magsasabi that Jesus is Lord. Amen. Siya lang ang Diyos na ating tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Amen. Kaya totoo po magmahal ang Panginoon. Hindi itong simpleng salita o pangako na hindi tutupad. Binibigay ng Diyos ang kanyang sariling anak na si Kristo para sa atin. Yan po ang tunay na malalim ng kanyang pag-ibig sa Diyos sa atin. Alam niyo po ba, yung tutusin na hindi ko kayang ibigay yung anak ko sa isang tao. Bahala ka dyan. Pero ang Panginoon ang Ama, binigay niya ang kanyang bugtong na anak, inalay niya. Amen? Sa krus ng Kalbaryo, itong darating na Semana Santa, alam niyo po, paalala lang yan. Nangyari na 2,000 taon, kaya hindi na natin pwede gayahin pa. May mga tao, sorry to say that
May mga tao na nagpapapako, nagpipilitensya, pag every na gano'ng karawan na sinasabing mahal na araw, tapos na po yun. 2,000 taon na ang nakakaraan. Ang gawin mo po, wala pong sinabi ang Biblia na magsugat ka, magpapako ka. Ang sinabi ng Diyos, pagsisihan mo ang iyong kasalanan, talikuran. Sabi nga po doon sa 2 Chronicles 7:14, na kung ang aking bayan na tinawag ay magpakumbaba, dumalangin, hanapin ang aking mukha, talikuran ang kanilang masasamang gawa. Ano po sabi doon? Sila'y aking dilingdin at patatawarin at ipabalik ko ang kasaganaan ng kanilang lupain. So walang imposible sa Diyos kasi siyang may likha ng lahat eh. Amen? Ang gusto na ng Diyos ngayong umaga, mga minamahal na kapatid, sumampalataya ka sa Kanya. Amin po ba? So yan po mga kapatid. At panghuli, pangatlo, sabi nun, ang pag-ibig ng Diyos ay magdudulot ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po madalas kong marinig dito sa akin, o hanggang ngayon, na sinasabi ko ang buhay natin dito sa mundo'y pansamantala lang. Dumadaan lang po tayo. Hindi po tayo taga dito o taga saan. Ano man po. No. Tayo pong lahat ay manlalakbay lang. Sabi ng banal na kasulatan. Kaya isipin mo kapatid, tatagal ka ba ng 100 years? Ako po'y 62 na. Tatagal pa ba ako hanggang 20 years? May 20 pa. Ang Diyos ay nakakaalam. Amen? So habang buhay pa tayo, habang masabi ng Biblia, habang nakakakita pa tayo, habang hindi pa huli ang lahat, magbalik loob tayo sa Panginoon. Amen? Magbalik loob tayo. Kasi ang sabi niya, kayong lahat magpapagal. Sabi ng Bible, sabi niya, kayo magsilapit sa akin at kayo aking pagpapahinga. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. So, yan po yung pag-ibig ng Diyos ay magdudulot ng buhay na walang hanggan. Hindi lamang ito nagbibigay ng kagalakan at pag-asa sa kasulukuyan. Binibigyan din tayo nito ng pag-asa para sa hinaharap. Amen? Yung sinasabing eternal life. Hallelujah. Yan po yung napakaganda sa buhay natin kapag naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos. At ikaw din ay nagmahal sa Diyos. Mayroon kang buhay na walang hanggan. Yung tinatawag na eternal life. Doon na sabi ng Biblia, doon ay wala ng pagtanis, doon ay wala ng kahirapan, doon ay wala ng gutom, kumpleto kapag kapiling natin ang Panginoon. Tandaan po natin, uulitin ko, hindi tayo dito sa daigdig na ito, hindi po ang bayan natin ito. Amen? So yan po, sa buhay na walang hanggan ay ipinangako niya sa isang regalo na nagbibigay niya sa lahat na sumasampalataya sa Kanya. Regalo po yan, kapatid. Ang regalo, kapatid, kapag ibinigay sa iyo, libre yan. Hindi na pwedeng kunin yan. Amen? Kapag niregaluhan ka ng buhay na walang hanggan at sumunod ka sa Kanya at ikaw ay naglingkod sa Kanya, hindi po ako tumutukoy ng religion, ha? Hindi po ako pwedeng mag-judge sa inyo kung ano man ang religion mo. Muslim ka man, iglesia ka man ni Cristo, Baptist ka man, born again ka man, ano man. Pero kung hindi ka naman sumusunod sa Panginoon, sabi nga ng salita ng mundo, walas-walas ka, ay may paglalagyan po. Amen? So ito po yun. Dapat kung ano man, saan man tayo, magkaroon tayo ng tamang relasyon sa Kanya. Amen? Kapag mayroon tayong tamang relasyon, kapatid, uulitin ko, hindi po ako namumula sa ibang religion, ha? Ang Diyos ay nakakaalam. Hindi ko pwede sabihin, ako ligtas. Kaya hindi. Hindi pwede po. Amen? Ang Diyos lang ang nakakaalam niya. Kaya nais kong sabihin sa iyo ngayong umaga, paghuli, mahal na mahal ka ng ating Panginoon. Amen? So ngayong umaga, inanyayahan kitang manalangin. Muli, kung ikaw yan, kapatid, kung born again ka o anumang sex ka mo, sumabay ka sa panalangin ito. Amen? Uulitin ko, hindi pwede ako mamusga sa inyo. Kahit ako, hindi ako perfectong tao. Wala akong perfectong tao. Si Jesus lang ang alam kong perfecto. Kaya ngayong umaga, challenge kita. Kung ikaw man yan, mag-agree ka. Amen. Thank you, Lord. Kasi bakit? Ang Diyos ay nakaharap natin ngayon sa araw na ito. Amen. So sige, ako po'y mananalangin muli. Dakila at mapagpalang Diyos, maraming salamat sa iyong salita.
Maraming salamat na binigay mo sa amin ng mga talata at nawa, Panginoon, na ang mga salita mo'y tumimok sa aming puso. Maunawaan namin ang sinasabi mo sa aming buhay. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan mula pa sa pagkabata hanggang kasalukuyan. Panginoong Isus, inilalapit po namin sa umagang ito ang aming mga sarili. Dalangin ko po, Lord, sa umagang ito, ang lahat po ng mga nakikinig, ang lahat na nasa kanilang bahay, sa tahanan nila, may sakit karamdaman, Lord, walang imposible sa iyo maging malakas sa kanilang buhay. Ang mga tao naroon na wala ng pag-asa, bigyan mo ng pag-asa, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos namin na hindi namimili ng bibigyan o ririgaluhan ng buhay na walang hanggan. Ngayong umaga, dinadalangin ko po ang bawat lugar. At tulad po ng Happy Land, ingatan niyo po ang Happy Land, GP Compound, Lord, ang mga building na naroon kasama ng aming church, at ang healthy, ingatan mo lalo na po sa Aroma, ingatan mo po kami sa lugar na yan, huwag mo po kami pababayaan, Panginoon, maging dito, Panginoon, sa lugar ng Prater, ingatan niyo po, pagpalain niyo po ang lahat, yung nakikinig, huwag niyo po silang pababayaan, dakilang Diyos. Salamat po, maging ang aming barangay, ang barangay 105, sa pangunguna ng aming butihig, Chairwoman Lilita G. Reyes, pagpalain mo po ang kanyang buhay, ang kanyang buong pamilya, ang kanyang mga anak, huwag mo pong pababayaan, maging ang kanyang mga apo, ang kanyang asawa, ang buong sambayanan niya, Panginoon, ingatan mo, kubiran mo ng iyong banal na dugo, maging ang kanyang mga kagawad, tanod, XO, treasurer, secretary, chairman, maging ang lahat, Panginoon, ng kanyang nasasakupan sa lugar nito, ingatan mo po. Salamat po sa umaga nito, Panginoon. Huwag mo kaming pababayaan buong maghapon, lalo higit ang lugar na ito. Ang lahat ng mga nakikinig mula, Panginoon, sa kanilang mga tahanan, pagpalain mo at pagalingin mo. Salamat po, O Diyos, lalo na po ang lahat ng mga pastor sa lugar na ito, ingatan mo po kami, magkaisa kami sa panalangin sapagkat ikaw ang aming Diyos na buhay. Salamat po, O Diyos, purihin ka, sambahin ka, luwalhatiin ka, ito pong aming dalangin sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, at maraming salamat sa inyo. Kita-kits tayo muli. Pakinggan natin sa Lunes at ang biyaya ng ating Panginoon. Magpanalanginan po tayo sa lugar na ito. Kung may mga pastor man na nakikinig, ipanalangin niyo po si Pastor Jess Bajo, na taga-Haplan, na may church doon. Panalangin niyo po ang pamilya ko. Kasi po ako, every morning, lahat po kayo, lahat tayo, mga pastor, mga leaders ng bawat church, ay pinapanalangin ko po. Salamat po sa inyong lahat. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. God bless us all. Thank you. Okay.